Arcus POV. Ano anak, kaya pa ba? Nakangiti na tanong sa akin ni mommy. Kaya ko to mom. Ang gwapo talaga na anak ko. Lalo na kapag balak na magluto. Pabiro na sabi ni mommy at pinupunasan ang mga pawis ko. I'm okay mom. Binibaby mo na naman ako. Bakit? Baby naman talaga kita. Ikaw ang first baby ko. Ang bilis talaga ng panahon. Kung noon ay baby ka pa, ngayon magaling ka nang gumawa ng bata. Kaya ikaw dapat alagaan at mahalin mong mga anak ko. Kasi mamimiss mo mga panahon na maliit pa sila. Tulad nyo, ang bilis ng panahon. Ngayon ay may mga sarili na kayong pamilya. Namimiss ko na ang mga araw na maliliit pa kayo. Nakangiting sabi niya sa akin. Thank you ma'am. Salamat po sa pagmamahal at pag-aalaga niyo sa amin. Sa mga bagay at pangaral na ibinibigay niyo sa amin. Kayo ni Daddy ang humulma sa amin. Sa kung sino man kami ngayon, sabi ko sa kanya. Salamat kuya dahil naging mabuti kang anak, kapatid at ama. Higit sa lahat naging mabuti ka sa nasasakupan mo. Proud na proud kami ng daddy mo sa'yo. Sobrang responsable mong anak kaya hindi ako magtataka kung marami ang nagmamahal sa'yo. Kasi dapat lang dahil deserve mo. Ano man ang kailangan mo o ano man ang problema mo, ay sabihin mo lang sa amin ng daddy mo. Kahit pa alam namin na ayaw mo ng tulong namin. Nakangiting sabi sa akin ng mommy ko. Thank you po ma'am. Pero okay lang po ako. Okay na okay po ako. Alam ko naman yun. Pero kailan pala kayo magpapakasal sa simbahan ni Mori? Itatanong ko po sa asawa ko. Okay sana na pagkatapos ng eleksyon pero excited na ako anak. Hindi ba pwedeng next month na? Kausapin po natin siya mamaya ma'am. Okay anak, sige na tapusin mo na yung paghihiwa mo ng mga sibuyas. Huwag ka nang umiyak dahil mahal ka ni Mori. Natatawa na sabi sa akin ni mommy na alam ko nagbibiro lang siya. Ma'am, sa sibuyas lang itong hinihiwa ko. Lumalaban kasi sa akin. Akyat na muna ako anak, bahala ka na dito. Ngumiti na lang ako kay mommy at pinagpatuloy ko ng ginagawa ko. Naghihiwa kasi ako ng mga sibuyas na gagamitin ko sa pagluluto na gusto ng asawa ko. Ayaw ko naman talagang umiyak pero hindi ko naman maiwasan. Hindi ko naman kayang pigilan ang mga luha ko dahil kusa na lang silang bumubuhos dahil sa anghang ng sibuyas. Daddy, are you okay? Tanong sa akin ng anak ko. I'm okay, sweetie. You're crying? These onions made me cry. Bakit po kasi kayo naghiwa ng maraming onions? Yan tuloy umiiyak ka. Gusto kasi ng mami mo ng onion rings. May isa pa akong problema, sweetie. What is it, daddy? Gusto ng mami mo na magkadikit to na para bang kambal. Mukhang seryoso siya sa sinabi niya na gusto niya ng kambal ng mga pagkain. Lagot ka po, daddy. Mukhang kakaibang trip ni mommy. Pero tulungan na po kita para mabilis tayong matapos. Ako na po maghihiwalay nito mga onions. Nakangiting sabi sa akin ng anak ko. Thank you, sweetie. Sigurado ako na matutuwang mami mo kapag nalaman niya na magkasama nating ginawa ang food niya. Hindi po tayo sure kung matutuwa ba siya, daddy. Sweetie, joke lang po, daddy. Napangiti na lang ako dahil pakaramdam ko, okay na talagang anak ko. At nagpapasalamat ako kay Mori dahil sa kanya kaya gumaling ng anak ko. Habang naghihiwalay siya ng mga sibuyas ay nag-uusap kaming dalawa. Mahal na mahal kong anak ko tulad ng pagmamahal ko kay Mori bilang asawa ko. Nagpapasalamat ako dahil tanggap niya si Ashley. Alam ko na marami ang dahilan para hindi ako mahalin ni Mori. Pero ang swerte ko dahil akong pinili niya. Alam ko na noong una ay ayaw niya ng best friend ko lalo nang inaanak ko si Mori. At ayaw niya to. Malaki ang agwat ng edad naming dalawa pero para sa akin ay okay lang. Dahil mas malaki naman ang pagmamahal ko sa anak niya na kapag naalala ko hindi ko mapigilan ang sarili kong hindi ngumiti. Flashback. Nabalitaan ko na may sakit ang matali kong kaibigan. Kaya naman nagpasya ko na puntahan siya sa ospital. Sa totoo lang ay matagal ko na siyang pinatawad. Alam ko na hindi niya ito sinasadya at kung may pagkakataon siguro na maibalik ang lahat ay alam ko na hindi niya ito gagawin sa akin. Ang huling pagkikita pa namin ay noong sinabi ko sa kanya ng anak niya ang gusto kong kabayaran sa mga kasalanan niya sa akin. Sa totoo lang, wala ko sa sarili noong sinabi ko yon. Masyado lang talaga ako nabighani sa anak niya. Na unang kita ko pa lang kay Mori ay minahal ko na siya. Ilang beses akong pumunta sa Amerika para lang makita siya. Gusto kong magpakilala pero inuunahan ako ng kaba sa dibdib ko. Hindi ko kayang makipag-usap sa kanya kaya naman ang ginagawa ko noon ay pasimpleng pagtabi lang at pag-amoy sa buhok niya.
Kontento na ako kapag nakikita ko siya. Gov, nandito na po tayo, sabi sa akin ni Mark. Okay, salamat. Hintayin mo na lang ako dito. Sabi ko sa kanya at pumasok na ako sa loob ng hospital. Hinatid naman ako ng guard sa mismong room niya. At pagpasok ko ay nakahiga siya sa may hospital bed at kitang-kita sa mukha niya na hindi maayos ang pakiramdam niya. Kamusta? Panimula ko. Ito, lumalaban. Sagot niya sa akin. Lumaban ka dahil ayaw ko na mawala ng kaibigan. Thank you bro. Thank you sa pagdalaw sa akin. Hindi ka na ba galit sa akin? Umiiyak na tanong niya sa akin. Hindi na, matagal na kitang napatawad. Alam ko na hindi mo yun sinasadya. Sorry bro kung ngayon lang ako pumunta. Masaya ako. Masaya ako dahil pinatawad mo na ako. Yun lang ang hinihintay ko. Bro, don't say that. Uwi na bang anak mo? Bakit mo tinatanong? Excited ka na ba na makita siya? Tanong niya sa akin. Hindi ako sumagot dahil may parte ng sarili ko na masaya kapag nakita ko siya. Hindi pa ba siya uuwi? Hindi mo ba sinabi sa kanyang kalagayan mo? Sinabi ko na at sa susunod na araw ang uwi niya. Ayaw ko nang pahirapan ng prinsesa ko, Arcus. Kaya sa'yo ko siya iiwan. Ngayon ay aminin mo nga sa akin ng totoo. Mahal mo bang anak ko? Mahal mo ba si Mori? Oo, mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya at kung papayag ka ay gusto ko siyang pakasalan. Gusto ko siyang maging kabiyak ko. Pero kung sakaling hindi ka pabor sa aming dalaway gagawin ko pa rin ang lahat para maging akin siya. Sagot ko sa kanya. Nakatingin siya sa akin at hindi siya nagsasalita. Hinihintay ko na may sabihin siya. Payag ako, basta siguraduhin mo na mamahalin mo anak ko. Alagaan mo siya at huwag mong sasaktan. Dahil kapag siya umiyak, mumultuhin kita. Ako mismong papatay sa'yo kahit pakaluluwa na ako. Sabi niya sa akin. Walang mamamatay bro, dadalo ka pa sa kasal namin ng anak mo. Magiging father-in-law pa kita. Pabiro na sabi ko. Sunduin mo siya sa US. Ikaw na magsundo sa kanya para makilala mo siya. Para makilala ka na niya. Pero bro, hindi ko alam kung mahihintay ko pa kayo. Malala na sakit ko at anytime baka bigla akong mawala. Kaya ikaw nang bahala sa anak ko. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Salamat bro, salamat sa lahat-lahat. Hindi ko man masukli ang lahat ng kabutihan mo sa akin ay sana maging sapat na ang blessing ko para sa inyo na anak ko. Umiiyak na sabi niya sa akin. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na umiyak at niyakap kong kaibigan ko. Sa ngayon ay wala ng tampo, wala ng galit at higit sa lahat masaya ako na nagkabati na kami, na naging maayos na kami. Pumayag ako sa nais niya na akong susundo sa anak niya. Inasikaso kong lahat bago ako pumunta sa US. Pero habang nasa airport ako ay nakatanggap ako ng tawag na wala na siya. Masakit sa akin na umalis pero mas pinili ko na tumuloy para kay Mori. Pero nabigo rin ako dahil nakauwi na siya. Kaya naman hindi na ako umabot sa araw ng libing ng kaibigan ko. Mas pinili ko na rin na hindi na muna magpakita at hinintay ko na ihatid siya dito ng kaibigan kong attorney. Pinalabas ko na hindi ko alam ang lahat. Kahit pang totoo ay nakapag-usap na kami ng kaibigan ko bago siya nawala. End of flashback. Daddy, tulala ka na po dyan. Sorry sweetie, may naalala lang ako. Sagot ko sa kanya. Tapos ko na po itong hihiwalay, Daddy. Good job, sweetie. Thank you for your... Mahal, luto na ba yung mga onion rings ko? Nagulat kami ni Ashley sa biglang pagdating ni Mori. Lagot na Daddy, naghahanap na siya. Pabulong na sa akin ng anak ko. Mukha nga, sweetie. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ko sa anak ko habang kinakabahan ako. Si Mori lang ang bukod tanging nakakagawa ng ganito sa akin. Sa kanya lang ako nakakaramdam ng takot at kaba. Kakaiba siya sa lahat at ganito talaga siguro kapag mahal mo. Yes, mahal. Nakangiti pa ako sa kanya. Hindi pa kayo tapos? Parang batang tanong niya sa akin. Hindi pa po mahal. I'm sorry, sabi ko sa kanya. Okay, sige. Maghihintay na lang ako. Basta siguraduhin mo na kambal ang mga yan. Tawagin mo ko kapag tapos ka na. Sabi niya bago kami iniwan ni Ashley. Dito sa kusina. Daddy, kaya mo naman siguro to hindi ba? Gagawa na muna ako ng mga assignments ko. Sabi sa akin ng anak ko. Sweetie, I think I can. You can po, Daddy. Di ba want mo ng maraming anak? Ito na pong simula. Sabi niya sa akin at mabilis na lumabas dito sa kusina. Naiwan naman ako mag-isa na hindi alam ang gagawin. Hindi ko alam kung parusa ba ito sa akin. Pero wala naman akong dapat sisihin dahil kagustuhan ko ito. Kahit pa hindi ko alam ang dapat kong gawin, ay sinubukan ko pa rin. Kailangan ko ng matinding focus sa ginagawa kong ito. Kahit pa hindi siguro magkadikit ang mahalaga, ay may mailuto ako. Kailangan mo ba ng tulong, iho? Tanong sa akin ni Manang. Hindi po Manang, kaya ko na po ito.
Kapag kailangan mo, ako'y huwag ka na mag-alangan na magsabi. Sabi pa niya. Okay po manang, salamat po. Nagsimula na ako magprito ng mga sibuyas. Struggle is real talaga ako sa part na ito. Pero alam ko sa sarili ko na kaya ko tong gawin. Kaya ko ngang gumawa ng bata kaya alam ko na kaya ko rin to. Hanggang sa natapos na ako, siguro naman ay okay na to. Naglinis muna ako ng mga kalat ko bago ako lumabas. Nasa living room sila kasama si Mommy. Okay na ba mahal? Nakangiti na tanong ko sa kanya. Opo, dinner is ready, nakangiting sabi ko sa kanya. Thank you po. Sagot niya sa akin at tumayo na siya para pumunta kami sa dining area. Inalalayan ko siyang umupo. Nakatingin siya sa ginawa ko mga onion rings. Mahal, wala bang mas maitim dyan? Tanong niya bigla sa akin. Gusto mo ba ng mas toasted pa? Sana pero okay na yan, hindi rin kambal. Okay na to kaysa sa wala, nakasimangot na sabi niya kaya napalunok ako. Mahal, ginawa ko ng best ko pero naghiwalay talaga sila. Kung tayo rin kayang maghiwalay, matari na sabi niya sa akin. Wag naman po, sorry na, pag-aaralan ko muna kumain na tayo, sabi niya at nagsimula na kaming kumain. Habang kumakain kami ay bigla na lang siyang tumayo kaya nagkatinginan kaming tatlo nila Mommy. Kinakabahan na ako dahil mukhang ayaw niya sa ginawa ko. Pumasok siya sa kusina kaya naman mabilis akong sumunod sa kanya. Hindi ko alam kung anong hinahanap niya sa ref namin. Halatang nainis siya habang hinahanap ang gusto niya. Anong hinahanap mo mahal? Tanong ko sa kanya. Wala na ba tayong strawberry syrup? Tanong niya sa akin. Meron po Mommy, ito po. Si Ashley na nagbigay sa kanya ng sumunod pala sa amin. Thank you baby. Bago kami bumalik sa dining area, kumuha rin siya ng peanut butter. Nakatingin lang ako sa kanya at parang gusto ko nang lumabas dito sa dining namin. Ang tari pa naman niya sa akin. Daddy, akyat na po ako. Sabi sa akin ng anak ko na mukhang alam na niya ang susunod na mangyayari. Good night baby. Good night po Mommy. Malambing na sabi ni Ashley. Tapos na rin si Maming kumain kaya naman lumabas na rin siya. Kaming dalawa na lang ang naiwan dito sa hapag. Nakatingin lang ako sa kanya habang kumakain siya. Bakit hindi ka kumakain? Tanong niya sa akin. Busog na ako mahal. Busog? Konti pa lang ang kinain mo. Gusto mo na rin bang lumabas at iwan ako dito? Seryoso na tanong niya sa akin. Okay lang ba mahal? Ano sa tingin mo? Nakataas ang isang kilay na tanong sa akin. Sige akyat na. Subukan mong tumayo sa kinaupuan mo. Hindi ka tatabi sa akin mamaya. Napalunok akong bigla sa pagbabanta niya sa akin. Sabi ko nga mahal, hindi na ako lalabas dito at sasamahan na muna kita dito. Okay, mabuti naman kung ganon. Tulungan mo na rin ako dito sa onion rings para naman maubos. Huwag tayo nagsasayang ng pagkain dahil ang ibang tao hindi kumakain dahil wala silang pagkain. Sabi niya sa akin. Kaya naman kumuha ako ng onion rings at nagsimula akong kumain. Idip mo rin dito sa strawberry syrup. Masarap siya. Ganon din sa peanut butter. Sabi niya sa akin. Okay na ako dito mahal. Ayaw kong idip kasi mas gusto kong wala. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil bigla na lang niya pinasok sa bibig kong onion rings na may peanut butter dip. Nakatingin ako sa kanya at seryoso siyang nakatingin sa akin. Ayaw kong nguyain pero nakita kong kumuha pa siya ng 3 piraso at sinausaw niya sa strawberry syrup. Tinapat niya ito sa bibig ko kaya naman napilitan akong nguyain ang nasa bibig ko. Mabilis akong uminom ng tubig para malunok ko kaagad. Nangangali na ako, reklamo niya kaya wala akong choice kung hindi bukang bibig ko at tanggapin ang pagkain. Para ako nasusuka pero pinigilan ko sarili ko, lalo na't nakikita ko na sarap siya sa kinakain niya. Alam ko na kapag nag-inarte ako ay magbabagong mood niya. Ayaw ko na magalit siya sa akin dahil alam ko na inis na siya. Mas masaya sana kung kambal ang mga ito. Narinig ko na bulong niya. Alam ko na hindi siya masaya sa effort na ginawa ko at alam ko rin na hindi niya ito kasalanan. Minsan kapag buntis talagang mga babae ay kakaibang mga trip nila, kaya kailangan ko na lang intindihin. Hindi naman kasi niya gusto nito siyang buntis. Mahal, ayaw ko na. Hindi ko na kayang kumain ng onion rings. Sabi ko sa kanya dahil busog na talaga ako. Okay, hindi ka naman pinipilit. Sabi niya at mabilis na tumayo at iniwan ako mag-isa dito sa dining area. Mabilis akong tumakbo papunta sa kusina para ilabas ang mga kinain ko dahil hindi talaga kayang tanggapin ang tiyan ko. Okay ka lang ba? Tanong sa akin ng asawa ko habang hinahaplos ang likod ko. I'm fine mahal. Sorry, hindi talaga kayang tanggapin ng tiyan ko ang It's okay, sabi niya sa akin at iniwan na naman ako. Napabuga na lang ako ng hangin bago ako sumunod sa kanya paakyat sa room namin. Sa totoo lang ay natatakot akong pumasok dahil mukhang inis na inis siya sa akin. Kahit pakalmado siya ay may kakaiba akong nararamdaman. Pero nilakasan ko pa rin ang loob ko dahil alam ko na mahal ako ng asawa ko. Pero pagbukas ko pa lang ng pinto ay sapul agad ang mukha ko ng unan.
Sa labas ka matutulog at huwag kang magpapakita sa akin. Hindi ko maintindihan ang sarili ko pero naiinis ako. Naiinis ako na hindi nasunod ang gusto ko. Sumasama talagang loob ko at hindi ko ito kayang kontrolin. Mas naiinis ako dahil alam ko na napipilitan lang si Arcos na sundin ang nais ko. Lalo pa akong naiinis dahil sinuka niyang mga sinubok ko sa kanya na pagkain. Mabilis akong umakyat sa silid namin at tinintay ko siya na pumasok. Pagpasok niya, binato ko siya sa kanyang unan niya. Sa labas ka matulog at huwag ka magpakita sa akin. Mahal, nagbibiro ka lang hindi ba? Ako nagbibiro? Kulot noon na tanong ko sa kanya. Hindi ba? Sa tingin mo, doon ka sa labas at hindi ka pwedeng pumasok dito kapag hindi ko sinasabi. Sabi ko sa kanya, tumalikod na ako para pumunta sa kama namin. Naiirita ako sa pagmumukha niya. Hindi mo na ba ako love? Biglang tanong niya sa akin na para bang nagpapaawa siya. Pero hindi ako sumagot sa kanya. Sige, labas na ako mahal. Paalam niya sa akin pero hindi ako sumagot. Hinayaan ko lang siya na lumabas. Mas mainis lang kasi ako sa kanya kapag nakikita ko siya. Mas mabuti na ito para hindi kami magkasakit ang dalawa. Pumasok ako sa banyo para mag-half bath. Paglabas ko'y mag-isa pa rin ako dito. Hindi pala talaga siya pumasok dito. Siguro doon siya pumunta kay Ashley. Baka doon siya matutulog. Nagbihis ako ng red nighties bago ko humiga sa kama namin. Kanina pa ako nakahiga pero hindi naman ako dalawin ng antok. Kaya naman bumangon na ako para bumaba. Gusto ko uminom ng gatas dahil baka sakaling dalawin ng antok. What the heck? Nagulat ako nung buksan kong pinto namin dahil nakahiga mismo siya sa may sahig dito sa labas ng kwarto namin. Mahal, tawag niya sa akin na ngayon ay nakaupo na. Bakit ka dito humiga? Tanong ko sa kanya. Ayaw mo naman akong katabi. Hindi ka ba naawa sa akin? Hindi pa ako nakakapag-toothbrush. Parang batang sabi niya. Bakit? Hawak ko bang toothbrush mo? Pwede ka namang mag-toothbrush. Ang ayaw ko lang naman ay tumabi ka sa akin. Sabi ko sa kanya. Ganon din yun. Pumasok ka na doon at mag-toothbrush. Bababa na muna ako dahil kailangan ko ng gatas. Pinapayagan lang kitang pumasok pero hindi ka magtatagal sa loob. Ayaw pa rin kitang katabi. Sabi ko sa kanya at bumaba na ako. Okay mahal. Narinig ko na sagot niya sa akin. Dumiretso ako sa kusina para magtimpla ng gatas ko. Dito ko na lang din ininom dahil ayaw ko nang bumaba ulit. Hinugasan ko na munang baso ko bago ako umakyat pabalik sa room namin. Wala nang unan at kumot niya sa may pinto. Siguro lumipat na siya ng silid. Pagpasok ko sa loob ay nagulat ako dahil nakahiga na siya sa kama namin. Mabilis akong lumapit sa kanya dahil bala ko siyang paalisin pero tulog na yata siya. Arcus, gumising ka nga. Bakit ka ba dito natutulog? Ninis na wika ko. He's not responding pero alam ko na nagpapanggap lang siya na tulog. Sa inis ko'y padabog akong humiga sa kama namin. Gusto ko sang ihulog sa kama namin para lang hindi ko siya katabi pero hindi ko ginawa. Naawa naman ako sa thunders na to dahil baka mapilayan pa siya mamaya. Ako lang din ang magkakaroon ng problema kapag napilayan siya. Nakakumot siya kaya hinila kong kumot pero nagulat ako dahil nakahubad pala siya. Kaya naman mabilis akong umiwas ng tingin sa katawan niya. My gosh! Wala sa sariling bulalas ko dahil biglang uminit ang buong paligid. Akmang babangon ako pero may bigla na lang pumigil sa akin. Ang bilis ng kilos niya dahil nakadagan na siya sa akin ngayon at nakangiti sa akin. Bakit ba ang hirap mong suyuin? Feeling ko tuloy hindi mo ako mahal. Parang bata na naman siya na tanong niya. Ang drama mo, mataray na sabi ko. Kapag ganyan ka, mas lalo kang gumaganda. Mas lalo kitang minamahal. Sabi niya sa akin na nagbigay sa akin ng kilig. Alam na alam talaga niya kung paano kunin ang loob ko. Pero dahil ayaw ko maging marupok ay tinulak ko siya pero hindi man lang siya natinag. Feeling ko kasi umiinit ang buong mukha dahil kinikilig ako at ayaw ko itong ipakita sa kanya. Umalis ka na nga dyan, bulyaw ko sa kanya. Ayaw ko, hindi ako aalis hanggat hindi nawawalang galit mo sa akin. Inaantok na ako, gusto ko na magpahinga. Hindi kami pwedeng mapuyat ng mga babies natin, sabi ko sa kanya. Hindi naman tayo magpupuyat, maliban na lang kung may iba ka pang gustong gawin. Sabi lang niya sa akin, wala akong ibang gusto, baka ikaw. Ako nga, gusto ko nga, kanina ko pa gusto eh. Nakangising sagot niya sa akin. Tigilan mo ko, anong tingin mo sa akin easy to get? Nagkunwari akong strong lalo na ngayon na nakatusok na sa akin ng pagkalalaki niya. Wala na naman siyang damit kaya talagang ramdam ko dahil na rin sa manipis na suot kong damit. Hindi ka easy to get. Pinaghirapan kaya kita, nakangiting sabi niya sa akin. Umalis ka na sa ibabaw ko, ang bigat mo, tapos nanunusok ka pa. Utos ko sa kanya. Pwede ba akong bumaon? Kahit isa lang. Nakangising tanong niya sa akin. Ayaw ko nga, hindi lang naman isa yan. Sigurado ako mapupuyat ako sa'yo. May pasok pa nga ako bukas. Sabi ko sa kanya. Okay, hindi naman ako namimilit. Ang mahalaga, sinubukan ko.
Nangungonsensya pa talaga siya ngayon. Umalis siya sa ibabaw ko, tumiga na sa tabi ko. Pero bigla na lang niya akong tinalikuran. Nakatalikod na siya ngayon kaya naman tumalikod na rin ako. Akala yata niya siya lang marunong ng ginagawa niya. Bahala siya dyan. Mas lalo lang niya akong iniinis sa ginagawa niya. Pero nagulat na lang ako dahil niyakap niya ako. Napangiti na lang ako dahil hindi rin naman pala niya ako matitiis. Bigla namang lumambot ang puso ko at biglang nawalang inis ko sa kanya. Humarap ako sa kanya at niyakap ko rin siya. Tumingal ako at sinalubong niya ako ng isang masuyong halik sa labi. Mabilis ko naman tong tinugon dahil kahit naman anong mangyayari ay hindi ko naman siya matitiis. Mahal ko talagang Thunders na to. Alam ko rin ang lahat ng mga nangyayari sa akin ay dahil sa pagbubuntis ko. I know naman naintindihan ako ng asawa ko. Lumalim ang halik namin hanggang sa hindi ko na malayang bumigay na ako sa kanya. Hindi ko kayang sawayin ang kagustuhan ng katawan ko. Hinayaan ko siyang angkinin ako sa paraang nais niya. Marupok na kung marupok. Okay lang ito at least sa asawa ko naman ako marupok. Ang masama lang yan kapag sa ibang lalaki ako naging marupok. Mahal, let's plan our wedding. Sabi niya sa akin ay kinangiti ko. Okay mahal ko, let's plan our upcoming wedding. Masayang sagot ko sa kanya.